Alright, isipin nyo to, umatras tayo ng ilang daang taon, pabalik sa taong 1663. Nasa gitna tayo ng napakasukal at madilim na kabundukan ng Oton sa Iloilo. Dito, sa mismong lugar na ito, nagsimula ang isang napakakaiba at mystical na rebelyon na madalas ay natatabunan na sa mga pahina ng ating kasaysayan. Pakinggan niyo tong linya. Hindi boses ng general o hari, kundi boses ng isang babaylan. Grabe no, nakakakilabot pakinggan. Kasi ang pag-aalsang pag-uusapan natin ngayon, hindi ito pinamunuan ng isang tipikal na general na may mga dalang kanyon at baril. Pinamunuan ito ng isang shaman, isang babaylan na nangangalang Tapuani, na ginamit ang sinaunang paniniwala bilang pangunahing sandata niya laban sa napakalakas na puwersa ng kolonyalismo. Kaya tara, pumasok tayo sa unang bahagi, ang misteryo ni Tapuani. Sino nga ba talaga siya? Isang tao, dalawang magkasalungat na kwento. Kung titingnan natin sa pananaw ng mga Kastila, si Tapuani ay isang mago, isa siyang mangkukulam at higit sa lahat, isang napakalaking banta sa gobyerno. Pero kung tatanungin mo ang mga katutubo, ibang-iba ang paningin nila sa kanya. Para sa kanila, isa siyang sugo, pinuno at ang matagal na nilang inaasahang tagapagligtas. At dito, pumapasok ang taong 1663. Markahan nyo ang taong ito sa isip nyo dahil ito talaga ang critical na sandali sa kwento natin. Ito yung eksaktong panahon kung kailan opisyal na idineklara ni Tapuani ang kanyang sarili bilang bagong tagapagligtas ng mga tao. Dito tuluyang nag-umpisa ang malaking kilusan niya. Tuloy tayo sa ikalawang bahagi, ang bagong paniniwala. Ang pinakasekreto ng kilusan ni Tapuani ay ang konsepto ng syncretic movement o yung paghalo ng magkaibang paniniwala. In simple terms, pinagsama niya ang mga bagong ritual ng Katolisismo na dala ng mga Kastila at yung mga pamilyar, sinaunang tradisyon ng mga babaylan. Napakatalino, di ba? Nakabuo siya ng sarili niyang simbahan na pasok pa rin sa kaluluha at nakasanayan ng mga katutubo. Bakit ba naging napaka-epektibo nito sa paghakot ng mga tagasunod? Kasi ilagay niyong sarili niyo sa sitwasyon nila noong panahon yon. Naiipit ang mga Pilipino Sa isang banda, nandun yung takot nila sa isang makapangyarihang bagong relihiyon na ipinipilit sa kanila. Tapos sa kabilang banda, awaw na awaw sila sa sarili nilang kultura na unti-unting binubura. At yan mismong pangangailangan na yan ang saktong sinagot ni Tapuani. Papasok na tayo ngayon sa ikatlong bahagi, mistisismo bilang sandata. Ngayon, paano ba sila naghahanda sa laban? Wala silang formal na military camp. Isipin nyo yung eksena, kabilugan ng buwan, sa loob ng mga lihim na kuweba sa malalalim na bahagi ng kabundukan. Nandun sila, gumagamit ng mga anting-anting, nagpapahid ng sagradong langis at umuusal ng mga kakaibang dasal. Binabasbasan ni Tapuani ang mga tao niya sa paraang hindi kailanman maiintindihan ng mga banyaga. At makikita mo talaga kung gaano katindi ang epekto ng paniniwalong to sa kanila. Isipin nyo, sa kabilang panig nandun ang mga Kastila na may mga modernong Spanish muskets, kayang pumatay mula sa malayo. Ano ang dala ng mga tao ni Tapuani? Mga itak lang, mga patalim. Pero dahil sa buong tiwala nila sa kapangyarihan ng mga anting-anting at sa basbas ng pinuno nila, nagkaroon sila ng pambihirang tapang na harapin ng mga baril gamit lang ang kanilang mga tradisyonal na asero. Ika-apat na bahagi, ang madugong labanan sa Oton. Tingnan natin ang mabilis na daloy ng mga pangyayari. Mula sa pagbangon ni Tapuani noong unang bahagi ng 1663, mabilis na nakarating ang balita sa Cebu at Maynila. Siyempre, naalarma ang mga nasa kapangyarihan. Nakita nila si Tapuani bilang isang napakaseryosong banta sa gobyerno at sa relihiyon. Dahil dito, nagpadala sila ng malaking puwersa, mga praile, sundalo at pati mga tapat na katutubo. Ang resulta, isang napakadugong engkwentro sa Oton na mabilis ring nauwi sa pagbagsak ng kilusan bago pa man matapos ang taon. Pero alam nyo ba kung bakit ganon na lang sila lumaban sa Oton? Lumaban sila ng walang anumang takot. Kasi para sa kanila, kung mamatay man sila sa gera, hindi ito katapusan. Naniniwala silang muli silang mabubuhay o kaya naman ay aakyat ang antas nila at magiging mga espiritong agapagbantay ng kanilang kalikasan at lupain. Para sa kanila, walang talo. At dumako na tayo sa ating huling bahagi, trahedya at pamana. Kung titingnan natin ang lahat sa objetibong pananaw, bumagsak ang rebelyon ng huling bahagi ng 1663, hindi dahil naduwag sila.
Natalo sila dahil hinarap nila ang isang higit na mas malakas at mas armadong puwersang militar. Dagdag pa yung mga nagiging problema sa loob mismo ng samahan nila. At ang naging kapalit nito sa mga nakaligtas, matinding kalupitan. Dumanas sila ng napakabigat na parusa na sadyang ginamit ng kolonyal na gobyerno bilang babala para takutin ang sinumang magtatangkang umulit nito. Pero dito talagang nagiging sobrang interesante ang kasaysayan natin. May dalawang magkaibang version kung ano talaga ang nangyari kay Tapuani sa huli. Ayon sa opisyal na record ng mga Kastila, matagumpay daw nilang napatay si Tapuani. Pero kung pakikinggan mo ang kwentong bayan o folklore ng mga katutubo sa Panay, hindi kailanman namatay si Tapuani. Simpleng naglaho lang daw siya at bumalik ng tahimik sa espiritual na mundo. At ang pagkakaibang yan ang mismong dahilan kung bakit hanggang ngayon buhay na alamat pa rin siya. Bago tayo magtapos, bakit ba natin pinag-uusapan ito? Ano ang takeaway natin dito? Kahit na natalo sa labanan, ang rebelyong ito ni Tapuani ay isang napakalakas na simbolo ng ating kultural na pagkakakilanlan. Ipinapaalanan nito sa atin na ang mga katutubo ay may taglay na likas na tapang at lakas. Pinapatunayan nito na ang ating mga sariling paniniwala at ugat ay kayang manatiling buhay at hindi ito basta-bastang mabubura kahit pa ng pinakamalalaking imperyo sa buong mundo. At dito natin isasara ang pagtalakay na ito. Pagkatapos nating himayin ang lahat, may gusto kong itanong sa inyo at gusto kong pag-isipan nyo ito. Sa inyong palagay, yung mistisismo ba na ginamit nila ay totoong mahika na nagsilbing sandata? O isa itong napakatalinong psychological tactic para palakasin ang loob ng mga taong lumalaban para sa kalayaan nila? Ano sa tingin nyo? I-comment ninyo ang mga naiisip nyo sa ibaba dahil sobrang gusto kong malaman kung paano nyo nakikita ang kwentong ito. Hanggang sa susunod nating pagtuklas sa mga nakakabilib na kwento ng nakaraan, patuloy tayong matuto. Kung nagustuhan mo ang kwentong ito, huwag kalimutang i-like ang video, mag-subscribe at i-on ang notification bell para sa iba pang alamat at kwentong bayan. I-share mo rin ito para mas marami pang Pilipino ang makaalala ng kagandahan ng ating mga kwento.